Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Dito po sa aking bagong YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog. Napapanood niyo po itong talakayan kong ito. Napapanood rin po tayo sa Informador Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Informador Facebook page, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, mga kababayan, mahaba-haba ang mga talakayan natin. Kaya yung mga kapag nanonood sa mga talakayan ko sa iba kong social media platforms, attorney, ang bilis mo naman para kapapasok lang namin patapos ka na. Ay dito maganda dito, mahaba-haba ang talakayan ko. Saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. Kaya subscribe na po kayo, Attorney Enzo Bunyog. Follow na po kayo, Informador Facebook page. O ito, simulan na natin. O mga kabunyog, itong dalawang ito, natatawa ako dito sa dalawang ito. Si Marcoleta at saka si Lacson. Bakit natatawa ako? Mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Sabi ni Senador Ping Lacson, mayroon akong alam na magpa-file daw sa akin ng complaint sa Ethics Committee. Irereklamo daw siya sa Ethics Committee ng isang kapwa niya senador. Hindi niya naman pinapangalanan kung sino. Mayroon namang isang senador, sabi naman ni Marcoleta, nakahanda na ang ipa-file kong ethics complaint. Kung kaninong senador, hindi pa raw niya sasabihin. Matindi rin tong mga ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Si Marcoleta ready na daw ang ipa-file na impeachment. Pero hindi niya raw muna sa impeachment, ethics complaint. Si Senador Ping Lacson naman, may alam daw siyang magpa-file sa kanya ng ethics complaint, hindi niya raw sasabihin kung sino. O kami nang magsasabi sa inyo. Pa-filean ng ethics complaint ni Marcoleta si Lacson. Yun. Ready na daw ang ipa-file na ethics complaint ni Marcoleta. Alam daw ni Lacson may magpa-file daw ng ethics complaint sa kanya. Yun. Ano na yan? Ganyan. Ayan na lang. Bakit kakasuhan ni Marcoleta? Bakit irereklamo niya si Lacson sa ethics complaint? In-splice daw yung video Ang sabi ni Marcoleta sa programa ng Net25, may programa doon si Marcoleta. In-splice daw ni Lacson. Kasi nga, yung February 4, may hearing yung Commission on Appointments. Si Marcoleta member nun, si Lacson member din. Nung araw na yon, ang isinalang yung 35 na mga official ng military na ipopromote. Siyempre, pag ipopromote yung mga official ng military, subject to confirmation yan ng Commission on Appointments. Isa doon, Captain ng Navy, yung Captain Pilar. Tinanong ni Marcoleta. Tinanong na ni Marcoleta, yung tungkol na yan doon sa i-give up yung KIG, yung Kalayaan Island Group. O ngayon, sa Facebook page ni Lacson, may Facebook page si Lacson, mayroon siyang in-upload doon na content na piniplay niya yung sinabi ni Marcoleta, tapos yung sagot nung captain na ini-interview ng Commission on Appointments, tapos pasok si Lacson. Siyempre, pinakita doon ni Lacson yung sinabi ni Marcoleta. Kaya lang, siyempre, sabi ni Marcoleta, hindi ganun ang pagkakasabi ko, in-splice. Kaya sabi niya, kakasuhan niya ng irereklamo niya. Ang sagot naman ni Senador Ping Lacson, ano bang alam ko sa pag-splice? Wala akong alam sa splicing ng video. Ewan ko kung anong magiging ni Lacson doon. Basta, ang sinasabi ni Lacson, wala siyang alam. Hindi siya nag-splice. Ayan yung Anyway, abangan natin mga kabunyog. Mukhang magiging mainit na ito. Mainit na kaso na naman ito. Kaya alam nyo,
Ang dapat sanang linagay sa ethics committee, ano mga dapat sana mga tipong Risa Hontiveros uli yan eh. O kaya o kaya Kiko Pangilinan. Bakit? Kasi tambak na yung kaso sa ethics complaint eh. Yung complaint ni Attorney Marvin Aceron kay ethics complaint ni Attorney Marvin Aceron kay Chis Escudero tungkol doon sa 30 million na campaign contributions. May ethics complaint din si Attorney Marvin Aceron kay JB Ejercito kasi hindi inaaksyonan yung complaint niya. Tapos mayroon na, ito na naman, ethics complaint kung totoo ito. May magpa-file pa ng ethics complaint laban kay Bato. Posible pang mag-file ng ethics complaint kay Marcoleta tungkol dyan sa issue ng West Philippine Sea na yan. Kaya matatambakan ng ethics complaint ang ethics committee. Dapat galaw-galaw, galaw-galaw. Ito naman si Senador JB Ejercito parang hindi, pero balik tayo dito kay Ping Lacson at saka kay Marcoleta. Sabi ni Ping Lacson, what's happening? Ano nga bang eksaktong sinabi ni Ping Lacson? Sabi ni Ping Lacson, sabi ni Ping Lacson, ano daw bang nangyayari? Ano daw bang nangyayari? Sabi ni Ping Lacson. Hindi niya daw alam na paano ba mag-splice ng video. Yun ang sabi ni Ping Lacson. Kasi ang dinidipinsa nga ni Lacson, hindi naman siya nag-splice ng video. Pero sa totoo lang kasi, kahit naman ano pang sabihin ni Marcoleta, gano'n naman talaga ang pagkakasabi niya. Ang linaw nung sinabi ni Marcoleta. Ano ang sinabi niya? Officer, mayroon tayong mga territories na occupied natin. Ibig sabihin na puposisyonan. Ang tinutukoy ko niya yung Kalayaan Island Group. Pero yung KIG na yan, nasa labas na yan ng ating exclusive economic zone. Ano kaya? Kung i-give up na natin yung Kalayaan Island Group na yan. I-give up na natin yan. Total, nasa labas na yan ng exclusive economic zone para ma-drawing natin, ma-connect natin ng maayos yung ating mga demarcation lines. Yan yung issue doon. Ano pa man ang sabihin ni Marcoleta, ganun yung pagkakasabi niya eh. Kaya lang, ang palusot ni Marcoleta, ang sinasabi niya, hindi naman daw siya nagsabi ng ganun. Gusto niya lang daw mag-trigger ng discussion. Pero hindi niya sinabing yan ang stand niya. Parang ganun yung punto ni Marcoleta. Doon daw sa ginawa ni Lacson na presentation sa kanyang Facebook page, in-splice yung mga kaya lumabas doon, iba na yung sinabi niya. Linalagyan daw ng mga words ang mga sinasabi niya, ganun hindi naman daw yun. Ganyan na kasi yung mga sinasabi ni Marcoleta ngayon kasi grabe ang backlash sa kanya. Negative backlash. Kaya nagpapalusot siya. Pero sa totoo, ganun talaga yung pagkakasabi niya. Anyway, abangan na lang natin yung pagpa-file ng ethics complaint na yan. Mga kabunyog, pag-usapan din natin itong sila Jason Sa, saka itong si Jeffrey Celes. Itong dalawang kalbo na ito na DDS. Kinasuhan ng NBI, cyber libel. Bakit kinasuhan ng NBI? Sila nagkalat sila nung mga pictures nung yung tungkol dun sa peking medical report ng St. Luke. Yung sa St. Luke's na yung sa St. Luke's na peking medical report, kinalat yun ng mga DDS eh. Halimbawa, yung vlogger na DDS na si Sir Jack Arguta. Yun. May rin yun, pinapatawag din ng NBI. Pero itong dalawang ito, si Jeffrey Celes, saka itong si Jason Sa, nag-post sila, parang inaano nila na tungkol sa kalusugan o status ng health ng presidente. Nung kasing panahon na yon na si PBBM ay mayroong sakit, yung diverticulitis, yung diverticulitis na sakit sa tiyan, siya ilang araw siyang hindi nakita sa mga public events,
Tapos ano na, ginawa yun na paboritong topic ng mga DDS. Pinag-uusapan na nila malala na ang sakit ng presidente, uoperahan na ito, ah, um, at mayroong linabas nga na yung medical report ng St. Luke's severe, severe, ha? Ibig sabihin malala, kailangan ng operation. Yun yung nakalagay dun sa medical report na yun. Kinalat yun, kinalat. Kasama sa mga nagkalat umano, itong sila Jeffrey Celes at si Jason Sa. Siyempre sa part ng NBI, iniimbestigahan nila yon kasi noong panahon na yan, nagkakalat ka ng mga intriga tungkol sa kalusugan ng presidente, magkikreate yan ng political instability. Imaginin mo naman, kinakalat mo, malala na ang sakit ng presidente. Magkikreate yan ng kaguluhan sa politika. Sa katunayan, habang kinakalat yung yung fake na yun na St. Luke's medical report at kinakalat yung usapin na malala na ang sakit ng presidente o operahan na ito, nagkakalat naman yung iba tulad ni Attorney Trixie Cruz Angeles, saka ni dating Comelec Commissioner Bing Guanzon. Ang kinakalat naman nila, ooperahan ang Pangulo. General anesthesia yan. So, yan, temporarily incapacitated yan. Papalit ang vice presidente. May mga sinasite na silang mga constitutional provisions na dahil ooperahan ng presidente, major operation ito, tuturukan ito ng general anesthesia, so temporarily incapacitated siya. Ang nakalagay sa constitution, temporary incapacity, magti-take over ting president ang vice presidente. So may mga ganun na. Excited na sila. Kahit si Harry Roque, excited na rin. Nagbablog niya, inamin niya, sabi niya, excited na ako. Malala na talaga pala ang sakit ng presidente. Tapos kung ano-ano na. Ngayon, dito sila Jason Sa, saka itong si Jeffrey Celes, Eric Celes, nung panahon na niyan, kasagsagan mainit yung issue na yan, ayon sa NBI, nagkalat sila ng mga intriga. Kunwari, dinadaan sa ano ba talaga ang status ng kalusugan ng presidente? Pero kahit dinadaan mo sa gano'n ng mga patanong, ang obvious na ginagawa mo, nagkakalat ka ng intriga. Kaya sabi ng NBI, cyber libel yan. Cyber libel. Kaya kinasuhan itong dalawang ito. Anyway, naman talaga ito eh. Matindi naman talaga itong sila Jason, itong sila Eric Celes. Siyempre, sasabihin na naman niya nila Jeffrey Celes, harassment, panggigipit, violation ng kanilang human rights. Ayun yung problema dyan. Kasi siyempre, totoo naman, may freedom ka na mag-post kung ano. Pero pagka ganyan na kasi, talagang hindi palalampasin yan ng hindi palalampasin yan ng NBI. Ako nga lang ito. Ako nga lang, nung kasagsagan ng issue ng budget, nung 2025 budget, nag-post ako. Magkakaano daw? Magkakasyat daw sa gobyerno pag hindi na ipasa ang budget. Ano nga yun yung post ko na yun. Balita lang yun. Si PBBM naman ang nagsabi, pag hindi na ipasa ang budget, magkakaroon ng shutdown ng gobyerno. Kasi anong pangsweldo? Pero pinatawag ako ng NBI noong May 14. Alam ko pa yan, may pinadalhan ako ng subpoena. Kaya, hindi naman nila pwedeng sabihin na sila lang ang ginagawa niyan. Kung nga, hindi naman ako DDS. Pero pinadala na ako. Pero nagpaliwanag ako. Sabi ko, anong yan? Anong mali doon sa post ko? Si PBBM naman ang nagsabi nun eh. Ginawa ko lang naman kinote ko lang naman yung sinabi niya. Pinakita ko yung sinabi sa dyaryo na sinabi ni PBBM. Ano yan? Ako kasi, nagbablog ako. Wala naman akong hindi ko naman, nung tinapik ko yung budget ng 2020. Kasi ang issue ko kasi noon, dapat pag-isipan ibalik ng presidente yung proposed budget. Kasi grabe talaga ang namomonitor natin, grabe yung insertions.
Kailangan busisiin pa talaga yon. Ibalik sa Kongreso. Ayusin nyo. O di ba tama tayo? O, tama tayo. Grabe nga ang ng budget na yon, yung the worst budget in Philippine history, yung 2025 budget. Anyway, balik tayo dito kay Jason sa saka kay Jeffrey Celes. O syempre sasabihin nila panggigipit na naman. Syempre sasabihin nila harassment na naman. Violation ng kanilang human rights. Ay ganyan talaga eh. Syempre yung mga post nilang ganon, ah, nung panahon na pino-post nila yan, nagki-create na talaga yun ng ng duda. Ano ba talaga ang status ng kalusugan ng presidente? O nagki-create nga yun ng political instability. Anyway, abangan na lang natin anong mangyayari. O dito mga kabunyog, mga kabayan, pag-usapan natin itong PHDO. Itong precautionary uh, hold departure order kina Estrada, Bunuan at iba pa. Alam nyo dito, itong si Secretary, dating DPWH Secretary Bunuan, ang plano sana nito, mga kabunyog, mga kababayan, nag-submit lang siya ng counter affidavit niya kasi mayroon ng kaso siya sa DOJ. Siyempre, pag may kaso ka sa DOJ, magsasubmit ka ng counter affidavit mo kasi preliminary investigation yun eh. Pag hindi ka nag-submit ng counter affidavit mo, i-resolve ng DOJ yan based lang sa mga affidavits na hawak nila. Wala kang counter o talo ka na kaagad kasi hindi ka nagsagot eh. Hindi ka sumagot. Wala kang counter affidavit. Ay si Bunuan, naghanda naman siya ng counter affidavit niya. Pero ang plano niya, pagka-submit niya ng counter affidavit, babalik na muna siya ng Amerika. Kasi nandun yung asawa niya. Nagpapagamot. Kaya lang, aalis na sana siya ngayon yata eh. Ngayon, ay biglang lumabas kahapon yung precautionary hold departure order. Kasama siya sa pinangalanan. Ang ibig sabihin ng precautionary hold departure order, i-hold yung departure niya. Ibig sabihin, hindi na siya makakaalis. Hindi na siya makakaalis. Pwede ba yon? Kahit wala pa namang kaso sa korte kasi preliminary investigation pa rin sa DOJ, pwede. Kaya nga ang tawag precautionary. Hindi siya HDO o hold departure order. Precautionary hold departure order. Ibig sabihin, precautionary para hindi ka na makaalis. Kumbaga, nasa preliminary investigation stage sa DOJ, kaya lang ang tingin ng DOJ, malaki ang risk na tatakas ka. So para hindi ka makatakas, kasi baka paglabas nung resolution ng DOJ, nasampahan ka ng kaso, tapos yung kaso nasa korte na, tapos yung korte maglalabas ng hold departure orders, wala ka na. Kaya para mapigilan na wag kang makalabas, naglalabas ng tinatawag na PHDO. Precautionary hold departure order. Kawawa naman tong si si Bunuan. Umuwi siya dito ng Pilipinas kasi haharapin niya daw yung mga akusasyon sa kanya. Yung hearing sa Blue Ribbon, umattend siya. Pagkatapos, yung DOJ preliminary investigation, umattend siya, nag-submit siya ng counter affidavit. Kasi ang purpose niya, haharapin niya yan, tapos babalik uli siya ng Amerika. Ang problema, mukhang may nakikitang malalim na mga ebidensya ang DOJ. Baka sa tingin ng DOJ o malamang sa tingin ng DOJ, mabigat ang ebidensya laban sa kanya. Kaya sinama na siya sa precautionary hold departure order. Hindi na siya makakapunta ng Amerika niyan. Maliban na lang kung paglabas ng resolution ng DOJ sabihin hindi kasama sa may probable cause si Bunuan. So tatanggalin siya. Hindi siya sasampahan ng kaso sa korte. Pero pag sinampahan siya ng kaso sa korte, makukulong na siya, maaresto na siya. Hindi niya na mabibisita ang asawa niya. Yan yung yan din yung problema ng mahirap kasi sa part ni Bunuan na sabihing hindi siya involved, wala siyang alam. Kasi si Yusek Bernardo undersecretary, tinuro na siya. Si Yusek Cabral nagpakamatay umano. Ano rin 'yon, masama ang loob dahil umalis nga bigla si Bunuan, parang iniwan siya. Alangan namang involved si Cabral, involved si Bernardo, tapos siya hindi. Sa dami ng mga anomalya na yan sa DPWH, hindi involved si Bunuan
kumbaga napaka-ano talaga, napakahirap na ang lagay ni Bunuan diyan. Ang depensa niya lang hindi niya alam ang lahat ng 'yan, ah, nalaman niya daw 'yan huli na, rineport niya din sa presidente. Oh, kaya lang matibay kasi yung testimonya ni ano, ni Yusek Bernardo na si Bunuan mismo ay may allocables at tumatanggap din siya ng kickbacks. Oo. Kaya mabigat, mabigat yung mga ebidensya laban sa kanya. Si Jinggoy naman, ano yan alam niya na yan na ano na ito, for resolution na itong kasong ito. Tahimik si Jinggoy, alam niya seryoso itong problema niya ngayon. Yung kanyang best friend na si Rebilla nakakulong na. Oh. Ngayon, ang hinihintay na lang ni Jinggoy, ano ba talagang desisyon sa kanya? So magkakaalaman yan, mga sunod na linggo. Maglalabas na niyan ng desisyon, ng resolusyon ang DOJ. Ang ano ngayon, hindi na siya makakabiyahe, si Jinggoy Estrada. Kaya mapapansin nyo sa Senado, tahimik si Jinggoy, ano? Hindi nagdi-deliver ng privilege speech, wala. Ha? Anyway, abangan natin to. Ha? Hindi na sila makakabiyahe palabas ng bansa. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan.